Yo, this is Kuya Ace and we are going to paint the backdrop of Campa Oriental High School for the income Sinulog sa Itape 2026. So, pa ito kibuat. Tara na! Hello guys, by the way, dito tayo ngayon sa office ng principal, si Roel Agudo. And we coordinate also to the choreographer, Sir Philip, and to the committee and staffs of Campa Oriental High School. At dahil sa dami ng backdrop na pipintingan ko, ito nga pala ay 16 panel boards at sila na yung nag first coat ng puti. At tinulungan na rin ako nila na magbuhat ng mga panel boards. Sila na rin yung tagalinis ng mga kalat sa baba. Binilhan ko rin nga pala sila ng snacks para naman mas ganado silang magtrabaho at matuwa naman ang mga bata. Sa kamot? Sabon. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, mga butang yun ka po guys. Ito ba mo? Nag-vlog. Sige pa na. Dito ay sinimulan ko ng mag-sketch sa backdrop. I took photos near the street at yun ang ginawa kong reference. Libre nga pala kami dito sa pagkain at yung nihahatid to sa akin ni Kuya. Hindi. Nag-request na rin nga pala ako ng ilaw kasi nga mag-overtime ako dito para madaling matapos ang painting. Tawag kalit buyag. Saka-saka lang. Lang, madala. Kaya naman dito, after one night, ay ito yung nagawa ko. Kaya sinimulan ko ulit dito sa kabilang panel boards para madaling matapos. Pinaka-importante dito ay ang depth at ang perspective ng isang painting. Kinabukasan ay pangiti-ngiti nga pala ako dyan kasi nga malaki-laki na yung nagawa ko. Ngunit sa di na naasahan ay binaway ng buhay ang lolo ko na confined sa Chongo Hospital. Makalipas nga pala ng ilang araw ay bumalik ako agad ng Bohol kasi kailangan ko tapusin yung para sa sinulog na backdrop. Free food nga pala kami tsaka free din ang snacks kaya yan. Tingnan nyo kung gaano kasarap yung luto ng mga taga-Kampaw. Tuwing gabi naman ay sinasamahan ako ni Andoy at tsaka ni Kuya Junde or Sene para hindi ako mag-solo dito. Sila na rin na nagsisecure na mga pintura ko tuwing aalis ako. At simula noon, sila na naging helper ko hanggang natapos ang project. That night, sinimulan ko namang details sa mga kahoy at mga bahay kasi nga kailangan ko itong tapusin bago magsimula ang Sinulog Festival. Hindi ko na sana gagandahan pa kasi nga sobrang dami ko pang gagawin na backdrop pero para mas magandahan, ginawa ko lang realistic. Habang busy ako sa backdrop ay sila naman ay busy sa pagko-choreograph. Ang mga pagkain nga pala kapag hindi nila ako nakikita ay iniiwan nila sa office or sa guardhouse. Kaya minsan kapag umuwi ako, pinapakain ko lang sa kasama ko. Lagi nga pala ako nag-overtime kaya minsan naabutan kami ng ulan. At para hindi kami basa ay sa likod kami ng backdrop na tutulog ni Andoy minsan. Tinuruan ko na rin yung mga bata kung paano mag-mural. At si Andoy naman ay binibigyan ko ng task. Si Andoy at si Junde ang mas madalas kong kasama kasi nga tuwing gabi ay out na sila. Ang laking tulong ng dalawang to sa paggawa ko ng project dito. Dahil nga panay ang overtime namin kaya minsan inaabot na ng pagod at puyat itong si Andoy. Kaya ayan, knockdown. Klaro kay Kadoy. Ito nga pala si Kim, isa sa mga backup ko ngayon. Isang estudyante ko dati sa mural sa Campa Oriental High School at isa ng architectural student sa Vice Main Campus. Iyaya ko silang magkape sa kitchen para naman di kami antukin. Kinabukasan nga pala ginamit na yung backdrop na nagawa natin, yung phase 1. Pagbalik ko ng gabi, sinimulan ulit namin yung phase 3 at phase 4. Together with the choreographers and instrumentalists ay pinapakain kami sa tulong ng mga work immersion students. Bagos.
Banat, boss. Ito nga pala yung CDG na face. Sobrang lapad, no? Kinaumagahan naman ay kain ulit kami. At pagkatapos kong kumain ay dumiretso agad ako sa pag-detail sa backdrop kung saan kinoconstruct pa ang CDG building. Sa mga nagtatanong kung paano to ginagawa, naghahanap nga pala ako ng reference ng pipicture ako tsaka pinagsasama-sama ko yan. Dapat may saktong lighting, position at perspective. Pinaka-importante dyan ay ang pag-mixing at dapat mabilis kayong magtrabaho para umabot kayo sa deadline. Dito nga pala ay almost 2 weeks na ako nagtatrabaho at 3 na ang nagagawa ko. Gaya nito, ito ay connected sa construction ng CDG building. Kaya, the before and after CDG building. Mo request lang niya. After ng massing sa CDG building at konti na lang ang i-detail, ay sinimulan ko na rin yung Hitafe Church. By the way, ito nga palang kasama namin dito. Sila yung mga artist na nag-spray at gumawa ng mga props. At dahil kailangan na itong gamitin sa blocking ay dinala na ito at hinakot ng malaking sasakyan papunta sa CDG. At dahil kahit anong gawin ko, hindi ako makakapag-painting sa mga backdrop kasi ginamit ito. Kaya ito muna yung pinintingan ko. Marami ding props na hindi pa tapos kaya dito muna ako nag-painting. I already finished the 4 backdrops at isa na lang ang kulang, yung simbahan. Pero kailangan ko munang manood ng formation at blocking nila para malaman din ng mga bata ang order ng bawat painting. Binigyan nila ako ng t-shirt para sa simbahan. That night ay tinapos ko yung altar para naman bukas ay maganda tingnan sa actual ng performance. I combined the altar at ang simbahan. Within that night din ay binago ko yung lettering na ginawa ng artist kasi nga may mali sa mga letters at hindi ito proportion. After 2 hours nga pala pagkatapos ko mag-painting sa altar ay ito yung tinapos ko. Kaya ayan, maganda yung resulta at saktong-sakto yung letra. And the most awaited day ay ito na nga pala. Magsisimula na ang festival at kami ang Tribu Maampon. Last year ay kami ang defending champion at ngayon ay susubukan namin i-defend ang title. 6 awards out of 7 awards ay nakuha ng Tribu Malambon last year at ngayon ay susubukan nila ulit na makakuha ng kampyonato. By the way, sa mga gustong manood ng full video ng performance ng Tribu Maampon, you can search it on Facebook or on YouTube. Sayang lang kasi hindi ko na-picturean lahat ng painting ko dito, pero at least nakuha pa rin ng Tribu Maampon ang second place. Hindi man na-defend ang title pero at least may naialay naman tayo para kay Senior Santo Niño. Congratulations Campo Oriental High School and to the winner Tulang National High School. And also thank you to the following persons behind this event: faculty staff, students, parents. This may not be the same as last year pero at least we try. Especially to the principal, Mr. Roel de Agudo, and to the mayor of Hitafe Bohol. This is Kuya Ace and Viva Pit Senyor!